O dito naman tayo sa na-overwhelm. O may masasabi si Sal Panelo tungkol sa na-overwhelm daw. Ang mga flood control system. Bukas daw sa investigasyon ng Senado kaugnay ng flood control project. Sige, pasok. Overwhelmed, kundi hindi talaga na trabaho yan. Saka isa pa, yung pondo dyan, hindi nila malaman kung saan napunta. Unahin natin sa discussion natin, Attorney Sal. Ito naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. At sinabi niya na napag-usapan na kasi natin this past few days pa, yung itong flood control project nga tila nagiging fact-checker ang natural calamities kung doon ay nga bang may proyekto ang gobyerno. At kaugnay dyan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bukas siya sa naturang ideya na imbestigahan itong flood control projects ng gobyerno. Punto pa ng Pangulo na mayroong mga flood control. Yun nga lang, na-overwhelm lang daw ito dahil sa sobrang dami ng ulan. Hindi kaya kinaya ng project at nagdulot ng matinding pagbaha. Dagdag pa ni Pangulong Bongbong Marcos, epekto ito ng climate change. Attorney Sal, sapat ba yung kasagutan na na-overwhelm ang mga Lintik yung sasakyan ni Sal Panelo. No? Kaya na, naka-captain seat si Sal Panelo. Pucha. Alphard to, Alphard. Oh. flood control projects natin na hindi maka-withstand sa current hagupit ng ating kalikasan? Katotohanan dyan, hindi na overwhelmed, kundi hindi talaga na trabaho yan. Saka isa pa, yung pondo dyan, hindi nila malaman kung saan napunta. Kaya hindi nagkaroon ng fulfillment yung mga proyekto. Kung matatandaan mo, doon sa Bicol, they were saying that yung dredging operations, for 15 years hindi nila nagalaw kasi hininto yun. O doon lang, talagang magkakaroon ka ng problema sa baha. Kaya nagkaroon ng baha. At sinabi din ng Office of the Civil Defense na posibleng may pagkukulang din sila sa nangyaring pagbaha at maraming lugar sa bansa naging epekto ng Bagyong Christine, Attorney Sal. Ano ba itong pagkukulang na sinabi ng Office of the Civil Defense? Di ba enough yung plan nila to evacuate, early evacuation, or to really ipilit talaga yung evacuation dun sa mga kababayan natin? Ibig sabihin, kulang ang preparasyon. Di ba, palagi na natin sinasabi. Every year, alam naman natin na yan ang problema ng bansang ito. Pati nila nagagawa ng paraan. And may ilan sa ating mga kababayan nakapansin, Attorney Sal, na bakit puro flood control project ang ginagawang programa ng gobyerno? Bakit daw hindi magsagawa ng mga tree planting activities na mas maraming maidudulot ayon sa tingin mo, Attorney Sal? Yung bilyong-bilyong piso na inilaan sa flood control projects pero wala tayong naririnig na restoration sa ating mga kabundukan. Yung mga ganitong klase activity, Attorney Sal, it's very, ito po ay seryosong activity na may matinding magandang epekto sa ating kalikasan. At the same time, advocacy din ito ni Pastor Apollo Sikibuloy. Di ba? Palagi na rin natin sinasabi sa programa, hindi lang dito sa programang ito. Several years ago, nung ako'y nakarating sa Singapore, nakita ko yung kagandahan ng pagtatanim ng pulong kahoy sa lahat ng kalsada nila. Sabi ko, pulong kahoy, yung prutas para may mga kain. Pero hindi naman ginagawa ordinaryo naman ng pagtatanim. Kaya nga yung ginawa ni Pastor Kibuloy doon sa lugar niya, di ba? Nakita ko doon na talaga naglaki yan. Walang baha. Yan na kasi. Imbis na magtanim kayo ng puno, nagtanim kayo ng sama ng loob eh. Ano sabi ni Sal Panelo dito? Hindi nila tinrabaho yan. Hindi nila tinrabaho yan. Kaya nga ayaw nilang silipin yan, kaya nga ayaw din nilang paimbestigahan yan. Kasi nga alam nila na mabibisto sila na wala talaga yan. Yun ang problema, mga bossing. Kaya kung mapapansin mo, si President Bongbong Marcos, iniiwas niya yung issue dyan sa flood control system project. Galit siya. Galit siya pagdating sa flood control system project. Alam mo, every time nagalit si BBM, totoo. Totoo yan. Tinan mo, noong nakaraan, kay Pastor Apollo Kibuloy,
hindi siya sumasagot tungkol sa maraming issues. Pero kay Pastor Apollo Kibuloy, gigil na gigil siya. Pag tinatanong siya doon, tungkol doon, gigil na gigil siya. O ganun din dito, kapag ka talagang sukol na sukol sila, kay Pastor Apollo Kibuloy, sukol na sukol sila eh. Sinasabi ng mga tao na involved ang Amerika dito, merong rendition and so on and so forth. Nagre-request si Pastor Apollo Kibuloy na just a word from the President, no, na giving me the assurance na hindi ako ibibigay sa foreign entity. Susuko ako. Anong ginawa niya? Ayaw niya. Hindi siya nagbibigay. Hindi siya nagsasalita. So, syempre, tanong ng tanong yung mga tao, nabisit siya. Tignan mo kung paano siya magbigay ng statement sa pagdating sa KOJC. Condescending. Kapag nasasaktan siya at totoo yung sinasabi mo, condescending yan. Ganun yan siya. Kita mo. Yung kay Inday Sara, di ba condescending din yung sagot niya? Anong sabi niya? I must be deceived. Nung tinanong siya kung bakit hindi siya magpa-drug test, nagda-drugs ba siya? Ang sagot niya, I will not dignify it. So dito sa flood control project, nung tinatanong na siya, nagalit na siya. Mayroong flood control, na-overwhelm lang. Parang, hindi ba kayo nagsaing? Nagsaing kami, kaya lang, naubos na. Ba't di ka nagsaing ng marami? Alam mo naman marami tayong kakain. Marami tayong kakain, nagsaing ka, isang salop. Dapat nagsaing ka, mga 3 kilo. Kita mo naman, ang dami-dami natin, di ba? Ganun yun. So, sinasabi dito ni Sal Panelo, talagang wala silang plano. Talagang dito sa probinsya na ito, merong mga dredging projects dyan na nung panahon pa, itinigil na nila. Anong ibig sabihin nun? Tapos biglang malalaman mo, merong budget na di umano ay 60+ billion. Saan napunta yun? Meron o wala? Kaya ayaw sagutin kasi malamang sa malamang pag sinagot, syempre pag sinagot mo, inimbestigahan mo, anong mangyayari? Yari ka. Mabibisto sila. Kaya hindi nila sasagutin yun. Kaya isisisi na lang nila saan? Sa climate change, isisisi nila sa volume ng bumagsak na tubig, isisisi nila saan? Isisisi nila sa bagyo. By the way, President Bongbong, inano mo rin naman, kinumpara mo din lang naman yung sa Cebu. Yung sa Bicol, yung dami ng ulan sa Bicol. Alam mo ba yung dami ng ulan sa Bicol? Bumuhos yun. Hindi naman isang araw lang. Bumuhos yun. Halos 2 araw yung buhos ng ulan na yun. Etong kay Ondoy, bumuhos yung ulan. Na parang 3-4 na oras lang. Kita mo nangyari sa Metro Manila noon. Puta, lubog. Ganong kalakas ang ulan noon. Hindi siya yung parang katulad niyan bagyo na 1-2 araw mong naramdaman. Kasi kung marami nga ang ulan, pero mahaba naman siya. Kumbaga, ang total na binuhos na ulan niya ay halimbawa 500. Pero 2 araw naman yun. Dapat kayang-kaya ng flood control system projects yun. Tama? Kasi yung dyan sa Ondoy, bagamat mas marami yung ibinuhos dyan na ulan dyan sa Bicol, yung Ondoy, pucha, antindi nun. Parang 3 oras lang yung ulan. 3 oras na super lakas. Pucha yan, nalunod yung mga tao. As in, bumaha yung Pasig River, umapaw. Tama, di ba? Natatandaan niyo yung Ondoy? Ako natatandaan ko yun eh. Pumasok pa ako nung umaga. Pagpasok ko nung umaga, walang ulan. Tapos bago kami umuwi sa opisina, biglang umulan pagkalakas-lakas. Walang hinto, dire-diretso, 3-4 na oras. Pucha, ganun katindi yung bumuhos na ulan nun. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara yung dami ng binuhos na ulan dyan sa Bicol kasi bumuhos yung ulan na yan sa loob ng 2 araw.
Naniniwala pa ako kung halimbawa katulad nung Ondoy, bumuhos yung ulan, 3 oras, tapos 500 sa Ondoy, 700 yan. Ayun, putya baha talaga, hindi talaga kaya ng flood control system. Pero yung umulan ng 2 araw, umulan ng 2 araw ng hindi naman super duper duper lakas kasi nga yung sa Ondoy, 4 na oras yan, yung dami nung binuhos niyan sa loob ng 2 araw. Mas malaki pa sana yung numero na yan nung rainfall. Yung volume ng tubig na tumapon dyan kung naging 3 araw, 4 na araw yan. Kasi ang tinitingnan niya, numero. Hindi na tinitingnan yung nangyari. Buti, nakauwi na ako nun bago bumuhos. Di ba, Garski? Wala namang ulan maghapon nun. Walang ulan maghapon nun. Bigla na lang umulan ng pagkalakas-lakas. Ayan na. O, di ba? Sige. And Attorney Sal, speaking of tree planting activities, abangan ninyo ang nationwide tree planting activities na inorganisa. Grabe mayroong nationwide tree planting activity po na ilulunsad ang SMNI at ang KOJC. Sana maging part tayo niyan. Ni Pastor Apollo Sikibloy this coming November 16. Bukas po ang ating mga kababayan na sumama dito sa isang Ayan na, isang puno, isang bayan, nationwide tree planting activity, November 16 yan. That's 10 days from now, November 16, isang puno, isang bayan. Bumili na kayo ng mga puno, sabay-sabay tayo magtanim yan, magtatanim ako niyan sa Amerika. puno isang bayan, isang nationwide tree planting activity. Inuulit ko po, November 16, 2024, Sabado po yan, nationwide po yan na makikisa po lahat ng mga taga-KOJC at even non-KOJC ay pwede pong lumahok. Yun, di ba? Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng orte.